Sounds mo na, sounds. Music pala. Ay, instrument, Lord. Good day pa. Hindi naligo si ako. Hindi ako naligo kahapon. Announcement. No worries, di nyo maamoy. kung may amoy man. Nasaan na ako? Yapan ng ipin ka. Dati problema kasi yung isa. Isa lang yung problema sa ingipin ka. Matagal-tagal na rin. Yan nagka-problema. Si Parang Romel kasi may hangover pa ako nun. Tapos pagising namin, doon kami kasi 3 months kami tumira kina Parang Arwin. Kasi nagtinda kami sa Lakeshore. Pagising ko, ayan, kilitian kami. Napaspas ganyan yung dito ko. Napakaayos na mama ka. Yan isa. Ito yung problema Alos kompleto pa ang ngipin. Ay, alos. Kompleto pa talaga. Pati wisdom tooth, meron pa. Yung problema lang, yung isa. Yan isa. Pinaayos ng mama ko. Nung pinaayos na, ayun, nadaldal na si ako. Totoo na yung bigote ko. 2 days nung hindi ko Hindi ko inahit. Baba mo na parang matanda na. Magdi-December na months na yan. No? Malamig na yan, di ba? O baka November, December lang yung malamig. Hindi ko mag-gets. Teka, ba't hindi naon itong isa pa rin? Kasi parang may iBag ako dito. Yan hindi na masyadong yung iBag. Parang, kasi nagsalamin ako dati. Ilang taon ako nagsalamin. Ilang years akong nakasalamin. Nung ilang taon na nakalipas niyan, bigla luminaw yung mata ko. Pero may time na biglang-bigla, malabo. Pero mas madaming pangyayari na mali na mata ko. Ngayon ko, ba't ganyan? Kaya din ako nagsalamin. Ang topic pong isa, ay, kasi pag kung saan-saan pumupunta no? Reunion. Ang pagkaintindi ko sa reunion, marami kayo, ganun. Ngayon, kung hindi po parehas sa pagkaintindi natin, okay lang po. No? Ngayon, kami parang reunion, pero kasi hindi naman namin kakontak lahat ng nakaklase namin nun Tapos, kaya nangyari, konti lang kami niyan. So, matatawag na get together, no? Para mas akma sa get together. Reunion kasi parang marami. Base sa pagkaintindi ko, nararamdaman ko dun sa tunog na reunion versus get together. Yung get together, pwede siyang marami. Tapos, pwede rin siya sa konti. Yung reunion, di ko masyado mag-gets dun sa kung konti lang. Ayun, nakuha ko na. Parang kami na parang Arwin, 4 lang kami. So, pwede namin tawagan reunion pala. No? Okay. So, mali yung pagkaintindi ko pa lang yan. na parang mas akma yung sa mag-ano kasi kami niyan sobrang dala ko lumabas lang ako. Bili ako, tapos magpasama pa ako kay kuya ko ng Aegis or Bape, ganun. Pad na kasi halos ginagamit ko Bape. Kasi
isa sa ayaw ko na labas-labas. Kasi kailangan na sa pamilya, kasi sa bahay. Kailangan na ng kasao. May edad na yung magulang ko. Tapos nagtatrabaho pa. Tapos, siyempre, yung mga anak ko, yung dalawa dito. Tapos yung panganay, yung bunso ko, madalas siya dito. Madalas din siya dito. Madalang lang kay mama niya. Pero may time naman na medyo matagal siya doon. Kasi malayo, lalo na pag nag-aaral dito halos siya. Kasi may ang tawag doon, pag may pasok. Mas malapit kasi dito kaysa doon sa napangasawa ko. Tapos yun, napangasawa ko kasi ayaw ko naiiwan yung mga bata. So, pag nagtatrabaho siya, ewan ko lang kung anong trabaho niya kasi hindi ko na tinanong. Baka yun pa akong mapakyalam. Baka binagyan ko na siya laya nahiwalay kami. Nung nabigyan ako ng laya, doon ko unti-unti, nakuha ko ng nakakausap ko maayos si mama ko. Yung gusto ko, masaya kasi sa bahay. Sikapin namin magmahalan, hindi para mag-away. Kung may hindi pagkaintindihan, pag-usapan. Ako yung mali. Kasi mas mabilis yung fix eh. Kasi natatanggap ko. Pero mali ng kapwa ako, mahirap yan. Mahirap sa kapwa. Halimbawa, ikaw, pag-usapan natin yung mali mo. No? Pwede kang magalit, kumbaga, yung script ninyo is kaagad-agad mali ako kapag kumontra sa pagkaintindi mo. So, yun po yung naiintindihan ko. Karamihan po, kadalasan. So, sa reunion po namin yan, iintindi lang ako. And then, siyempre makisama sa kanila. Basta tama yung ginagawa. Basta, lalo na, walang sakitan. Gusto ko kasi lagi magmahalan. Magmahalan ng walang usaping sex. Po. Yung usaping sex, may time dyan para kung pag-uusapan. Pero, nandun pa rin dapat yung pagmamahal. Kumbaga, pagmamahal bilang walang usaping sex. Kumbaga, anumang kasarian ng kapwa. Pupunta ako dyan sa reunion namin, tinatawag na get together, para umintindi. And then, para makisama sa kanila, basta tama yung ginagawa. And then, para maging masaya. Hindi ako sasama para magpaintindi. Sabi nga kina mama at papa ko, huwag kayong mag-alala. Hindi ako pupunta ako para umintindi, hindi para magpaintindi. Kasi malalim akong magsalita. So, hindi ko pwedeng ipaintindi ang sarili ko sa ibang kapwa nang basta-basta. So, hindi ako magpapaintindi doon base sa naintindihan ko. Kumbaga, kung ano yung kwentuhan, okay, sige. Kung ano yung usapan, sige. Pero, mas malaking porsyento yung hindi ko ipapaintindi kung ano naintindihan ko. Kung ano naintindihan nila, iintindihin ko. Tama man yan o mali, iintindihin ko. Pero, hindi ko basta-basta ipapaintindi kung ano naintindihan ko. Kasi, ayoko ng kontrahan. Mahirap kasi sa kapwa. Kapag, lalo na kung mali siya, kung taliwas yung nyo, halimbawa, ganito yung pagkaintindi ko kanya. Tapos, yung pagkaintindi ko, mali yun. Sasabihin ko sa kanya, at maaari hindi. Yun yung ibig ko sabihin, hindi ako mag-a-attend para magpaintindi.
Mag-a-attend ako para umintindi. So, kung mali, okay. Kung mali yung sinasabi niyang pagkaintindi, okay. Base sa pagkaintindi ko, okay. Hindi ko na kailangan ano yun yung pagkaintindi ko sa kanya. No? Kung tama, yung sinasabi niya, i-emphasize ko pa yan. Para mas lalong maintindihan kung bakit tama. Mabibilib pa ako dyan. Pero kung ang pagkaintindi ko, mali yung isang sentence mo, andat maaari, ini-ignore ko lang yan. Ibig sabihin, ini-ignore, pwedeng, okay. Pero hindi lahat ng okay na response ay agree. Na po. Parang ganito po yan. Meron nag ano sa akin, pastor. Amen? Sabi niya. Wala akong response. Meron kasing time na hindi ako agree. Lalo na kung linalayo ka sa pagmamahal sa kapwa, tapos mahalin mo daw ang Diyos. Meron kasing silang usapin na basta mahalin mo ang Diyos, ganyan. Pero may usapin ganon na nalalayo ka sa kapwa, which is hindi ako agree. No? Ang paglapit sa kapwa, hindi naman ibig sabihin nun ay gawin mo rin yung maling ginagawa nila. Hindi. Ang ibig ko po sabihin sa paglapit sa kapwa ay ano man ang kanilang kamalian base sa pagkaintindi mo, mahal mo pa rin sila. Yun yung pagkaintindi ko po kasi. No? Hindi ko sinasabi na naintindihan ko kayo tapos gagawin ko yung mali na pagkaintindi kong ginagawa mo. Naintindihan ko na nga kung bakit mali. So, in response, mali din. Kaya, kapag tayo nag-uusap, lalo na kung yan, sa reunion po namin yan, sa get together, iintindi lang po ako. Hindi ako kontra. No? Sa video, pwede akong kumokontra doon sa mali. And then, pinapaliwanag ko kung bakit mali. And then, matik na yun na alam nyo kung anong tama. Let's say, for example, sa inom, huwag sobra. O mali ang pag-inom kapag sumobra. Di po ba? Pagdating naman sa bawal ng gobyerno, kahit konti, hanggat maaari, huwag. Kapag napupunta ka doon, iwasan mo na yun. Iwasan mo na ang kapwang gano'n. Hanggat maaari. Pero mahal pa rin siya. Pero, unahin mo pa sarili mo, no? Mahalin mo sarili mo. Kung naiintindihan mo na pwede mong ikapahamak yan, umiwas ka. No? Pero mahal mo pa rin ang kapwang yun. Hindi naman porket ang ano ng iba mahal mo, tapos dapat susunod siya sa'yo. Hindi po. May kanya-kanya po tayong desisyon. Kung ang pagkaintindi niya ganon. Kung mahal mo talaga siya, maghanap ka ng paraan para maipaintindi mo sa kanya. Hindi yung i-command mo siya para sa papunta sa kagustuhan mo. Pagkatapos ko sa rehab, nagsimba ako. Pero unti-unti, nagkaroon akong pagkaintindi kung paano yung pagkaintindi nyo. Para akong nalalayo sa sinasabi. Parang, teka, ba't ganyan sinasabi niya? Teka, pagmamahal sa Diyos, tapos, teka, ina-equals ko kasi yan linalagay ko yung ang Diyos at ang mga kapwa Teka, lalalapit nga sa Diyos, nalalayo naman sa ibang kapwa. Hindi ko sinabing ang paglapit sa kapwa, gawin mo rin ang ginagawa nila, no? Ang ibig sabihin nalalayo sa kapwa, nawawala yung love sa kapwa. Yung ibig ko po sabihin, sa love, walang kondisyon. Kasi ang love na nakikita ko, sa sinasabi karamihan, ay laging may kondisyon. Ang ibig sabihin ng walang kondisyon, ano ba na kayang desisyon, okay lang.
mahal mo pa rin siya. Ngayon kung naiintindihan mo ang kanyang lengguwahe, may paparating mo kung anong ibig mo sabihin. Paano mo, ano yan? Let's say, for example, sa Yossi, try mo mag-vape kung hindi mo matanggal. Kaya naman, pakainom mo tubig. Para kahit pa paano, mabawasan yung pwedeng sakit na dulot. Pero pagdating naman sa hindi pa nagyoyosi, ipaliwanag, bakit tama sa iba, naging tama sa iba, ginagawa ng iba. Bakit sa iba, okay. Kailangan nila maintindihan yun. And then, siyempre mas maraming negative side yan. So, ipapaliwanag. Ipapaliwanag ang positive side at negative side. Hindi yung sabihin mo lang na huwag ka magganyan, huwag ka magganyan. Kailangan ng eksplanasyon ng kapwa, lalo na sa mga bata. And then, inuulit ko po, kung hindi mo man ginagawa, ang sinasabi mong pagkakamali o ang tawag ng iba, karamihan ay kasalanan, please mahalin pa rin sila ng walang kondisyon. Ang ibig sabihin ng walang kondisyon, inuulit ko po, ano man ang kanyang desisyon kahit sa pagkaintindi mong mali, mahal mo pa rin siya. Yun yung paglapit na sinasabi ko sa kapwa. Hindi porket mali ang ginagawa niya sa pagkaintindi mo, ay hindi okay sa'yo na, kumbaga, mahal mo siya in a way na dapat susundin ka niya. May kondisyon nun. Kaya dinadala ko siya dito. Kaya, kasi, mahal ko siya kamo. May kondisyon yun. So, yung kapwa kasi gusto niyan, maipaliwanag kung bakit mali yun. Hindi yung utusan mo siya. And then, pagkatapos sa rehab, simba tapos, nabalik na naman sa bisyo. Tapos, pagkatapos sa kulungan, nung COVID, doon na nagsimula. Doon na nagsimula, bali 4 years na po niyan. 3 years. And then, 13 months kasi ako doon eh. Bali 4 years na. Doon na nagsimula yung hindi na ako nagsimba. Kasi yung naintindihan ko doon sa meron ako naintindihan na parang may mali. Nalalapit sa Diyos, nalalayo naman sa ibang kapwa. So, doon na ang naging conclusion, nakapagbago si ako nang hindi kinailangan ang relihiyon. Namahal ko ang mga kapwa ko nung naintindihan ko ang mga relihiyon. Ano po ang naintindihan ko? Ang dami ko pong nakitang mali. Please, wag mo pong ipagtanggol ang relihiyon mo. Wag kang magpanggap na wag mo sabihin bulaan ka, please. Na perpekto ang relihiyon mo. Please po. Tanggapin mo rin po sana na walang perpekto. Walang perpektong tama, walang perpektong mali. Kung may mali sa paniniwala mo, please, okay lang po. Hindi ko naman iniinsulto si ikaw. Nag-i-explain lang. Kung hindi mo matanggap yung pagkakamali ng paniniwala mo, huwag po tayo away na. Kung hindi ka makawala sa script mo, huwag po tayo away. Hindi ko po sinasabing perpektong mali yan. Kasi marami din tama. In the first place, naaalala ng tao ang kanyang espiritu, ang kanyang pagkatapos ng pagpikit ng kanyang mata. Malaking tulong ang mga relihiyon. Para mas malaking porsyento, lalaking porsyento ang pagtulong ng mga relihiyon, please, sikapin yung wag na away. Please po. Please, gawing totoo yung sinasabing ang conclusion ng Bible ay love. Hindi hatred. Please, ano man paniniwala,
magmahalan. Huwag piliin ang mag-away. Kung hindi parehas ang pagkaintindi nyo sa sentence na ganyan, okay. Di po ba? Okay. Okay lang. Please piliin ang magmahalan. Gawin natin tunay na ang conclusion ng Biblia ay love. Please po sana. Ibig sabihin, please, may desisyon ka pa rin. Hindi ko kinamumuhian ng mga kapwa ko. Ang kinamumuhian ko, yung nag-aaway ang mga kapwa ko. Ang away, ang kinamumuhian ko. Hindi po mga kapwa. At hindi ako naghanap ng perfecto. Dahil naiintindihan ko sa salamin ko, kapwa ko. Kahit di na ako nagsasalamin, malinaw na mata ko. Lahat po tayo mayroong pagkakamaling nagawa. Pero hindi tayo ang pagkakamali. Meron lang tayong pagkakamali bilang tao. Pinag-uusapan ng pagkakamali para matuto. Hindi para insultuhin ng kapwa. Mahalin pa rin ang kapwa. Ano man kaya pagkakamali. Please. Mahalin in a way na saan nga ba nararapat ang kapwang nagkamali? Una natin tanungin yung mga artista sa pelikula. Caldo Dalisay. Ang kanyang pinapasok, kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Punta naman po tayo sa pagkaintindi. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Anong pinagkaiba mo sa kanya? Caldo Dalisay. Anong pinagkaiba mo sa sinasabi mong kontrabida? Ang kinakausap po natin yung pagkaintinding merong ganong pagkaintindi. Na sa pelikula, kailangan daw, dapat daw magaling manakit ang bida. Ang kalaban po natin ang karunungan. Please, gamitin po natin ang karunungan para magmahalan tayo. Hindi para mag-away tayo. Kaya sa reunion po namin yan, iintindihan ko nang may paggalang. Ang usapin, kapwa sa kapwa. Hindi 6. 7. Lalo na may edad na. Oh. Magpo-40 na ako niyan sa January 22. Kaya dapat wag ko nang tanggalin itong bigote, no? Ito sabi mama. Mga usapan po natin to. Pwede na akong magbalbas tsaka bigote pag ano, tumaba ako. Para naman maramdaman ko ang pagkatanda. Parang tumanda ako paurong. Ang dami kong naalala. Si mama ko, tsaka si papa ko, dami nilang nakalimutan. Oh. Abnormal nga ako, flip nga ako. Wala, tumanda, doon ako nakakaalala. Si mama nakikisama kanina. Oh.
nag-share ako sa sa group namin. Sa batch Pero iintindi po ako doon. Hindi ako magpapaintindi. Kumbaga kung ano sasabihin nila. Baga magko-connect lang. Base sa kanilang pagkaintindi. Pero kung meron kasi pagkaintindi ang kapwa na parang away ganon, ay hindi ako babase doon. Naintindihan ko ng ganon. Babase ako doon sa magmamahalan. Kaya sa kung tutuusin, hindi tama yung tinatawag na whispering. Hindi morning loud. Whispering sa barkada, yung sitsitan hindi tama. Merong mami-misinterpret niya yung pagkaintinding may time na mali. Ang problema pa naman sa tao, ginagawang conclusion yung maituturing na option. Yan yung mahirap sa tao. Yung last na lang po is ba't wala na sound? Wala nang cemetery. Last na lang po. Gusto kasi meron kasing nagsasabi na sino sinasabi niyo pong Panginoon? Iniintindi ko kung paano po yung pagkakakilala niyo sa sinasabi niyong Panginoon. Ang dami ko pong nakitang mali. Sorry po, sorry. Ngayon, kung sa pagkaintindi mo, hindi mali. Bakit kayo iba-iba ang pagkaintindi niyo? Sa sinasabi niyo pong Panginoon. And then, explain lang po, Jesus lang po ang pangalan. Tinawag lang na Jesus Christ dahil nga nung nabansagan siya ang Messiah. Or napili ng lahat. Na lahat bilang may time kasi na kahit ikaw po, may time na akala mo naintindihan mo pero hindi pala. So yung hindi mo naintindihan, yun yung sinabi ko na lahat. Meron kasing kapwa na akala naintindihan ng ganito pero hindi pala. Yung hindi pala, yun yung i-explain para maintindihan niya sarili niya. Wala ka po sa pelikula. Nasa totoong buhay po tayo. Please, huwag niyong tularan ang nasasaksihan na mali. Na dapat daw magaling manakit ang bida. Bida. Kapo palagi, di po ba? Referee ako. Ikaw bida, sabi mo. Kontrabida yung kaaway mo. Alam mo, sabi sa akin ng kaaway mo, siya ang bida, ikaw daw ang kontrabida. So, sino ang tunong bida at kontrabida sa inyo? Naulit ko po, yung Christ po kasi, title yan, title. Hindi siya pangalan. Noong pinanganak siya, ang pangalan niya, Jesus. Hindi po Jesus Christ. Wala pong Christ nung pinanganak siya. Wala pong Christ na kasama yung pangalan niya. Jesus lang po pangalan niya. Yung Christ ay title. Ang ibig sabihin ng Christ, Messiah or napili. Para lang po mas lalo nyong makilala. Yung sinasabi nyong, kung yung iba alam na yun, okay po. Yung hindi nakakaalam, sana po maintindihan. Kasi gusto nyo pong maintindihan, tinatawag nyo Panginoon, di po ba? Kasi marami nagsasabi, nagkiklaim na intindihan daw ang Panginoon nila. Ilan na nagkiklaim? Ilang relihiyon nagkiklaim na kilala daw ang Panginoon nila? Pero bakit nag-aaway kayo? Nang dahil sa Panginoon na sinasabi niya.
Yan po ba ang kagustuhan ng Panginoon ninyo na sinasabi? Katanungan lang po. Sige po. Next time na lang po. Sa mga taliwas man po na pagkaintindi sa mga sinabi ko, sorry po. Inuunahan ko na po. Kung taliwas man, kung may sinasabi ka man na mali si ako sa ganyan, sa ganyan, sa ganyan. Okay po. Hindi po natin kailangan mag-away. Ina-explain ko lang po kung ano ang naintindihan ko. Kung ano naintindihan mo, pwede mo pong explain naman nang hindi natin kailangan mag-away. Kung ganyan pagkaintindi mo, okay po. Sana ganun ka rin sa akin. Kung sa pagkaintindi mo, magkataliwasan pagkaintindi natin, please, okay lang din po sana. Piliin natin mo, huwag mag-away, huwag natin masyadong itaas yung karunungan. Ibig sabihin, huwag tayong magpasakop sa karunungan. Huwag tayong magpatalo sa karunungan. Ang karunungan, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng debate. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.